8 uri ng mga guro. Number 8, the celebrities. Sila yung mga teachers na crush ng bayan. Halos lahat ng estudyante sa school, follower nila sa kanilang social media accounts. Kapag may pinapabigay naman ang ibang teachers para sa kanila, nag-aagawan ng mga estudyante kung sinong maghahatid kay Sir Pogi o kaya naman kay Ma'am Ganda. Pag nagtanong sila ng, "Okay class, any question?" Madalas silang sagutin ng, "Sir, are you single?" Number 7, the NSO teacher. Sila yung mga matagal na sa serbisyo at may katandaan na. Daig pa nila ang National Statistics Office dahil pagbanggit mo pa lang ng apelido mo, kilala na niya ang buo mong angkan. Mula sa mga nakakatanda mong kapatid, pati nanay at tatay mo. Minsan pa nga pati yung lolo at lola mo. Yun pala dati na niyang mga naging estudyante. Paborito nilang mga linya ang, "Estudyante ko nanay mo, batch ko lola mo." Minsan pa nga ex ko ang lolo mo. Number 6, the terror. Hindi na kailangang ipaliwanag pa. Basta sa klase niya, behave kahit na ang pinakapasaway na section. Sila ang pinakamadalas magsabi ng, "Get out!" Pagdating naman sa exam, tsak, hindi ka rin makakakopya dahil sit up straight, bags under your chair, only your ballpen, and 1 piece of paper on your armchair. Tapos yung exam, walang multiple choice o true or false. Kung meron man, laging modified true or false. No erasures pa. Minsan pa nga right minus wrong. Number 5, the motherly. Sila yung mga tatawagin kang nak. Sila din yung pinakamadalas magutos. "Nak, bilan mo nga ako ng turon sa kantin. Nak, igib naman kayo ng tubig sa CR, oh." At dahil nga motherly sila, sila din yung tipo ng mga teachers na madali mong malalapitan at mahihinga ng advice sa iyong mga problema. Number 4, the masters. Sila yung mga teachers na sobrang talino, kaya idol sila ng mga estudyante nila kahit madalas may nosebleed sa klase. Sila yung hindi masyadong stricto pero talagang mapipilitan ka mag-aral dahil sila yung pinaka-accurate mag-compute ng grades. Yung tipong hindi mo na questionin ang grade na binigay sa'yo dahil alam mong yun din talaga ang deserve mo. Number 3, the entrepreneurs. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sila yung mga gurong maraming sideline sa buhay. Kaya pati sa school, nadadala nila ang kanilang pagiging business-minded. Avon, longganisa, pulburon, yema, turon, cheese stick, pansit, at marami pang iba. Alam nyo naman, hindi sapat ang sweldo ng mga guro. Abonado pa nga minsan sa school supplies. Kaya naiintindihan natin kung naghahanap din sila ng extra pagkakakitaan na minsan napupunta sa classroom din naman. Number 2, the ghost. Sila ang mga teachers na bigla na lang mawawala at bigla ding magpapakita. Sa klase nga madalas may selebrasyon dahil madalas maghiyawan ang mga estudyante kasi nga walang klase. Saka na rin may pinakamaikling exam kasi konti lang yung kanyang na lesson. Marami ding bonus kasi nga yung ibang tanong hindi pa pala naituro. Yung tipong 4th grading na, hindi pa kayo nangangalahati sa textbook. Pero madalas paborito sila ng mga estudyante kasi sila yung teacher na pwede mong tropahin. Wag lang jojowain. Number 1, the movie producer. Sila yung teacher na daig pa ang may pa-Metro Manila Film Festival dahil sa hilig nilang magpa-film showing. Sila kasi yung madalas na mautusan pag merong mga school activities. Kaya imbis na magklase, activity o film showing muna. Sino-sino sa kanila ang mga naging guru mo na?